Oriental Mindoro Region 4B o Mimaropa. Capital, Calapan City. Founded November 15, 1950. Area, 4,239 square kilometers. Population, 908,339. Sa pagwawakas ng ating Mindoro trip, pag-usapan na natin ang nalalabing eastern half ng isla. Ang Oriental Mindoro ang mas maliit sa dalawang lalawigan. Siyempre, sakop nito ang silangang bahagi, pati na ang mas malaking area ng north side. Kalapit nito sa hilaga ang Verde Island, parte ng Batangas, pati na ang mga karehiyon nito sa east side, Marinduque at Romblon. At hindi kita dito sa mapa pero about 15 km south ay makikita na ang Semirara Island ng Kaluya, parte ng Antique. Di tulad ng kapatid nito, kapansin-pansing wala masyadong ibang sakop ng mga islang oriental. Meron nitong Maasin, Sugikay at Buyayaw sa timog at Medyo sa norte at mga malilit na islets. Pero that's pretty much about it. Ang masalata dito sa mapa ay itong malaking butas sa bandang hilaga. Iyan ang lawa ng Nauhan, ang pinakamalaki sa isla at ikalima sa buong Pilipinas. Ang mga anyong tubig naman sa labas ng probinsya ay ang Tablas Strait sa Silangan, Verde Island Passage sa hilaga at ang Bulalakaw at Sugikay Bay sa timog. Parte ang mga yan ng Sibuyan Sea. Ang kabisera lang na Calapan ang natatanging syudad ng probinsya at ng buong isla for that matter. Ito din ang most populated sa Oriental. Ang mga munisipalidad from north to south ay Puerto Galera, San Teodoro ang least populated, Baco, Nauhan ang sumunod sa kabisera sa population count at ang nanguna sa largest land area, Victoria, Socorro, Pola, Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bongabong, Rojas ang may pinakamaliit na kalupaan, Mansalay at Bulalakaw. All in all, 15 na mga bayan. Hindi hamak na mas patag na lalawigan on average ang Oriental Mindoro. Ang majority kasi ng bulubundukin sa gitna ay napunta sa occidental side. Although as mentioned last episode, ang highest peak ng isla ay naandito, ang bundok ng Halcon. Maging ang longest river ng pulo ay nasa eastern side din, ang Bukayaw-Silonay River. Ang delta nito ay nasa kabisera. Another notable river ay nasa bandang timog, ang Bongabong, na baka pamilyar sa mga nasa baybay sa balita nitong mga nakaraang buwan. Walang sariling paliparan ang lalawigan, kaya kung by air ang preferred choice of travel, ay mapipilitan kang sa San Jose ng Occidental lumanding. Pero bumawi naman sila pagdating sa seaports. Ang mga pangunahing daungan ng mga galing Batangas Port ay ang Sabang Ferry Terminal at Molye Port sa Puerto Galera at ang Port of Calapan ng kabisera. As mentioned din sa Occidental episode, may isang buong highway ang napalibot sa buong isla, making it possible to travel to and from sa dalawang Mindoro provinces, kahit na may malaking harang na kabundukan sa gitna. Ang pangalang Mindoro ay nagmula sa mispronunciations ng original name ng isang lugar sa isla, ang Minolo. Pero nasaan nga ba ang Minolo na to particularly? Well, dito sa modern day, Puerto Galera. Ito ay isa ng mayabong na pamayanan malapit sa dalampasigan bago pa dumating ang mga Kastila. Strategic ang pwesto nito, isang tawid lang mula Luzon at daanan din ng mga barkong galing mainland Asia. Kaya naman easy choice sa mga Kastila na gawin itong sentro ng kanilang gobyerno nang masakop nila ito. Throughout the occupation ay isa din ang Minolo sa mga naging main sites ng galleon trades. Kaya nga naging Puerto Galera ang pangalan nito, di malaon. Puerto de Galera, Port of Galleons. Isang siglo din naging sentro ng gobyerno ang Minolo bago ito inilipat sa Baco tapos sa Calapan sa di kalayuan. Isa ang pulo sa mga nakasaksi ng madugong bakbakan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Naganap ang Battle of Mindoro 2 buwan matapos ang makasaysayang Battle of Leyte Gulf. Naisipan ng mga Amerikanong mas mahihirapan silang kunin sa mga Hapon ang Luzon kung magagaling pa sila sa Leyte. At dahil sa naaayon na pwesto ng Mindoro ay kaya ito ang napili nila para sa kanilang misyon. Nakatulong din na maliit lang ang grupo ng Hapon na nakadestino sa isla. Sa tulong ng mga gerilyang Pilipino ay nagawa nga nilang kunin ang pulo noong December 16, 1944 sa loob lang ng 3 araw. At 5 taon matapos ang gera ay tsaka hahatiin ng Mindoro into 2 provinces. Exactly 44 years matapos matatag ang dalawang Mindoro provinces na maganap ang posibleng pinakamatinding trahedya sa isla.
Nakaranas ng 7.1 magnitude na lindol ang mga nasa northern coastline, malapit sa Verde Island. Mas napuruhan ang oriental side, at sa lakas ng pagyanig ay lumitaw ang previously undiscovered na fault line mula sa northern coastline hanggang sa may bayan ng Victoria. Pinangalanan itong Aglubang Fault. At dahil nasa dagat ang epicenter ay mabilis na nasundan ang lindol ng tsunami. Napuruhan ang Verde Island at mga coastal towns ng Baco at Calapan. Tinatayang 78 ang bilang ng mga nasawi sa trahedya. 49 dito ay dahil sa tsunami. Kahit na mas maliit ang land area ay halos kalahating milyon naman ang lamang ng Oriental sa Occidental pagdating sa bilang ng mga Mindoreños at Mindoreñas. I guess it just makes sense. Mas maraming patag na areas na andito ang natatanging syudad sa isla at for the longest time ay nasa lalawigan lang din ang major ports ng buong kapuluan. At syempre dahil may parte din ang probinsya sa bulubundukin sa gitna, ay may mga nakatira ding Mangyan dito. Remember na hindi lang iisang indigenous group ang Mangyan. Merong kinikilalang 8 grupo ito. May magandang mapa na ginawa ang organization ng Mangyan Mission noong 2008 na nagpapakita ng distribution ng mga tribo. From north to south, Iraya, Alangan, Tadyawan, Taubuid, Bangon, Buhid, Hanunuo at Ratagnon. Isa sa mga pinaka-notable na Mangyan ay ang Hanunuo na si Ginaw Bilog. Pinangunahan niya ang reservation ng tradisyon ng Hanunuo style poetry na tinatawag na ambahan. Sa kawayan madalas sinusulat ang mga tulang ito at gamit ang surat Hanunuo script. Dahil sa kanyang kontribusyon sa kultura ay pinarangalan siya ng Gawad sa Manlilika ng Bayan o National Living Treasure Award noong 1993. Iba pa ang mga natatanging Eastern Mindoreño sa itong abogado at mamamahayag na si Macario Adriatico na lumikha ng City Charter ng Maynila at pinakaunang direktor ng National Library at Museum. Kaya naman ipinangalan din sa kanya ang isang sikat na kalsada sa lungsod. Pero sa Mansalay talaga siya nagmula at naging assemblyman pa nga ng Mindoro noong American period. Another journalist turned politician ay itong taga-Pola na si Manuel Noli de Castro. Siya ang ika-12 vice-presidente ng bansa under Gloria Macapagal Arroyo. Sa mundo ng visual arts, ang tinaguriang Master of Watercolor na si Popoy Cusi ay tubong bungabong. Ang basketballista na si Nelson Dabul Aceitono na 7-time champion at kabilang sa 50 greatest players ng PBA ay sinilang sa San Teodoro. Sa entertainment ay marami ring nagmula sa probinsya. Unahin na natin itong nagtatag ng Star Magic at host na Maalala Mo Kaya na si Charo Santos Concho. Isinilang sa Gloria itong si Zijan Haranilla na pinakanakilala bilang ang batang si Santino sa TV drama show na May Bukas Pa. At 2 notable PBB alumni ang galing din sa lalawigan. Itong si Jason Francisco na finalist sa Double Up Edition at ang nanalo sa PBB Teen Edition Plus noong 2008 na si EJ Falcon. Although may selebrasyon ang lalawigan para sa kanilang founding anniversary tuwing Nobyembre, mas magandang pumunta dito sa huling linggo ng Abril kung kapistahan ng usapan. Dahil ito ay nakalaan para sa kanilang Pandang Gitab Festival, ang masasabi kong isa sa mga pinaka-unique yet underrated na kapistahan sa Pilipinas. Tinatawag din itong Festival of Lights for obvious reasons. Ang Pandang ay nagmula sa pinaikling pangalan ng folk dance na Pandango sa Ilaw na pinaniniwalaang nag-originate sa Lubang Island. Ang Gitab naman ay nagmula sa Dagitab, isang local term para sa lamparang dala-dala ng mga mangingisdang magtatrabaho bago pa magbukang liwayway. Ilan sa mga pangunahing ani ng mga taga-Oriental Mindoro ay palay, mais at nyog. Isa rin sila sa mga top producers ng saging at kalamansi. Pangalawa naman ang lalawigan sa may pinakamaraming poultry at livestock population sa Mimaropa region. At ang Nauhan Lake ay useful source sa mga mangingisda aside sa karagatan. Pwedeng makahuli dito ng tilapia, bangus at mga sugpong nagbubuhay sa tubig tabang. Para sa mga pagkaing Mindoreño, alam mo bang meron silang putahing tinatawag na kare-kare? Pero hindi ito yung pamilyar sa karamihan sa ating baboy na may peanut sauce at alamang on the side. Dahil ang kare-kare nila dito ay mas malapit sa dinuguan. Meron ditong dugo ng baboy, gata at saka puso ng saging. Katulad sa Bicolandia at Southern Luzon, mahilig ang isla sa gata dishes. May mga nakukuhang clam sa mga bakawan na nasa ilog na tinatawag nilang lukan. Madalas na ginataan ang paraan ng pagluluto dito. At isa pa ang ginataan dish ay ang palagatik
na ang sahog naman ay mga laman loob ng manok o bibe, pwede ring baboy. Para sa panghimagas, dahil sa abundance ng saging dito, ay madalas itong ginagawang minatamis o yung tinatawag nilang sinulbot. Kung usapang turismo ng lalawigan, ay isang bayan ang paniguradong nangunguna. Ang bayang minsan tinawag na Minolo, Puerto Galera. After yata ng Boracay, ay ito na ang pinakatanyag na dalampasigan ng bansa. I mean, what's not to like? Meron din itong puti at pinong buhangin. Develop rin ito kaya marami kang pagpipiliang hotels, restaurants at bars. At kung galing Luzon, one boat ride away lang ito sa Port of Batangas. Bonus pa na ang katubigan nito ay isa sa may pinakamalawak na underwater biodiversity. Napasama pa nga ito sa Man and Biosphere Reserve ng UNESCO. Pero linawin natin na hindi lang iisang beach ang Puerto Galera. Meron ditong nabuong iba't ibang beaches dahil sa geografiya nito. Ang dalawang pinaka-notable ay ang Sabang at itong White Beach. Kaya nga aside sa buhanginan, may iba pang pwedeng puntahan sa bayan. Tulad nitong Tamaraw Falls at itong Molye Port Cultural Heritage Park. Pero marami pa namang ibang natural at man-made wonders ang probinsya. Umpisahan natin dito sa nabanggit na kaninang Mount Halcon, ang highest peak ng Mindoro Island. Sinasabing ang bundok ang main habitat ng mga Alangan people. Pati na nitong critically endangered na ibong Mindoro Bleeding Heart, na sa pangalan pa lang, katulad ng Tamaraw, halatang endemic sa lugar. Ang pinakamalaki namang lawa, Nauhan, ay dineklarang national park noon pang panahon ni Magsaysay. Hindi lang dahil sa mga isdang namamahay dito, kundi pati sa mga nabisitang aquatic birds. Ang kabisera ng Kalapan ay meron itong munting islang tinatawag na Harka Piloto. At dahil nakapwesto ito sa Verde Island Passage, maaari kang makakita ng iba't ibang uri ng isda at korales. Kung ayaw mo naman sa mataong Puerto Galera, may iba pang mga dalampasigan ng probinsya, tulad na lang nitong Pili Beach sa may Pinamalayan. Kapag history ang trip, sa mga man-made wonders ng lalawigan ang dapat pagtuunan ng pansin, especially sa may bayan ng Nauhan. Huwag palalampasin itong lumang simbahan nila na 1600s pa nang naitayo. Nawasak lang dahil sa walang humpay na Moro raids noong 19th century. Sa ngayon ay nirepurpose ang loob para gawing chapel. Sa poblasyon din ng bayan ay makikita itong mga napreserbang ancestral houses from the Spanish period. Sa Municipal Plaza naman ng Bansud ay may nakatayong pang nth na rebulto ni Jose Rizal. Pero ang plaza ng kabisera ay mas hitik sa features. Una itong terrain map ng buong Mindoro Island, ang rebulto ng pinaka-notable na Mindoreño ng kasaysayan, si Macario Adriatico, at syempre, Rizal Monument, na for some reason, tulad ng sa Bansud, ay nakaupo din ang posing ng bayani. Kapag nagbabanggit ng facts o common knowledge tungkol sa Mindoro, chances are Oriental Mindoro ang talagang tinutukoy nila. Nauhan Lake, Mount Halcon, Puerto Galera, Calapan City. Hindi may pagkakaila, tila ang probinsya ang nagsisilbing muka ng buong kapuluan. Sa tingin ko naman, it is safe to say na mula noon hanggang ngayon, napapanindigan nila na mabuti ang responsibilidad na ito. Now you know Oriental Mindoro. Susunod, Misamis Occidental.